Purihin ng Diyos, tayo po ay nasa ating palatuntunang ang tugon, Brother Greg Duranito. Ang atin pong topic for this month na magsisimula po ngayong linggong ito ay atin pong tinaguri ang The Family of God. Mapagpala po ang bawat isa ng ating Diyos. Tayo po ay mananangin. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, salamat sa kaganapan ng iyong mainam na kalooban. At puspusin mo kami ng iyong Espiritu at mapagpala ang lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Kaya nga po kung atin pong titingnan, napakarami pong pag-uusap tungkol po sa mga nagaganap sa paligid, sa ating bayan at maging sa buong mundo. Ang pinag-uusapan po ng POPCOM o Population Commission ng United Nations ay kung paano susupilin ang paglobo ng dami ng tao sa ibabaw ng lupa. Ano nga kaya ang magandang pamamaraan? At nais kong ating maunawaan ang katotohanan na meron pong Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. At siya po ang may balak. Kaya kung ang Diyos ay isa sa isang tabi at wawalang halagahin, doon po nasisira ang buhay at ang kapaligiran at ang mga bansa. Kaya kung atin pong aalalahanin kung paano linikha ng Diyos ang langit at lupa at ang tao. Kung babalikan po natin sa Eden, nilikha ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao at isinunod ay si Adan sa ika-6 na araw. Kaya dito po maliwanag na ang tao ang mamamahala sa mga likha ng Diyos. Ano bang ang tao ay maging mahusay na governor? To govern the whole creation in or on the earth. Kailangan meron siyang right relationship. Kailangan siyang may right fellowship with the Father. Pero nagkaroon po ng malaking problema. Dahil yung iisang batas ng Panginoon, iisang utos ng Panginoon, para magpatuloy yung relasyon na tama at fellowship na tama, nilabag ni Eva at ni Adan ang kaisa-isang batas ng Panginoon. Huwag kakanin ang bunga nung ipinagbawal na puno. Subalit, sila ay natukso. At yung lugar na kung saan sila nahulog sa pagkakasala at pagsuway ay Eden, Paraiso. Kaya dito makikita natin na ang pagsuway ng isang tao, ang di pagiging masunurin ng isang tao ay hindi nakaugnay sa ganda ng paligid o ganda ng buhay. Dahil paraiso yung lugar ni Eva at ni Adan at doon sila nagkasala. Sa batas ng Panginoon, kaisa-isa, huwag mong kakanin ang puno. Ang bunga ng punong ipinagbawal. Subalit, kanila pong kinain. Kaya't sila ay naparusahan at inilabas sila ng Eden. Ngayon atin pong unawain. Linikha ng Diyos si Adan lamang. Subalit nakita niya na nalulungkot si Adan, kaya ang isang parte ng kanyang tadyang ay hinugot ng Panginoon at ginawa niya si Eva. Kaya kung titingnan natin, nagsimula ang buhay ng mag-asawa. Sapagkat ang lalaki ay hindi pwedeng makalikha. Kaya kailangan niya ng babae para magkaroon ng kapangyarihan na makapaglikha ng tao sa pamamagitan ng lalaki at ng babae.
At kung ating titingnan ang union ng lalaki at babaeng naianak sa pamamagitan ng babae, ito po ay ang combination ng sperm cell at ng egg cell ng babae. At doon po nagsimula ang pamilya. At atin pong unawain, bakit napakaraming mga drug user, at drug abusers? Bakit napakarami ng nasa bisyo? Ano ang dahilan at ang tao ay nagbibisyo? Atin pong unawain na ang pamilya po ay nilikha ng Diyos, itinatag ng Diyos ang pamilya. At kung atin pong kikilalanin ang katotohanan tungkol sa pagkatayo ng pamilya, doon po natin makikita kung paano ang salita ng Diyos ay isa sa katuparan at masusunod upang ang balak ng Diyos ay maisagawa. Ang balak ng Diyos ay laging nakatuon ay sa kanyang salita. Kaya kung atin pong kikilalanin yung talagang mainam na balak ng Diyos, meron po tayong uusisain sa ating pag-aaral na ito. There is one Father, and He is the Creator of heaven and earth. So the family of the whole earth has to be governed by the Father in heaven. By the Father who created heaven and earth. Kaya dito po, 3 pamilya ang ating pag-uusapan, o 2 pamilya. Ang unang pamilya ay ang pamilya ng tao, lalaki at babaeng ikinasal. At ang ikalawang pamilya ay ang simbahan. At ang lahat ng pamilya, iisang Ama at ito ay ang Ama sa langit. Yan, napakahalagang ito po ay ating matutunan, itong katotohanan ito ang magdadala sa paglaya natin. At ang pangatlong itinatag ng Diyos ay ang pamahalaan. Ang pamahalaan ang siyang magiging enforcer ng lahat ng maka-Diyos at makalangit at matuwid na mga patakaran. Kaya't atin pong unawain ang 2 salita, covenant and contract. Ang covenant po ay pagkikipagkasundo ng tao sa Diyos. Sa covenant po laging kasali ang Diyos. Sa contract po, pwedeng 2 tao lamang o 2 pamilyang magkasundo and they will sign, both will sign dun sa contract. Pero dun po sa covenant, nandun din po ang contract sa pagkakasundo ng 2 tao, ng 2 pamilya, ng 2 kung ano man na pwedeng pagkasunduin upang mapanatili at mapairal ang kapayapaan. Ngayon natin pong kikilalanin ang napakahalagang katotohanan tungkol sa pamilya. Bakit po magulo at maraming mga delinquents? Ang dahilan po, wala pong identified family unit. Meron pong pamilya pero wala pong leadership ang maraming pamilya. Huwag na po nating idagdag pa kung bakit marami ang mga bata maliliit pa ay kriminal na. Ang dahilan, wala pong visible family unit sapagkat ang lipunan po ay binubuo ng maraming pamilya. Ngayon nais kong inyong maunawaan, the family, our personal family, we each has a personal family unit. Then the church. Dito po ay ating tutukuyin kung ano ang pananagutan ng lalaki at ng babae bilang mag-asawa sa kanilang mga anak. Hindi po kasiyahan lamang ng lalaki ang dapat niyang hangarin. At hindi rin po kasiyahan lamang ng babae ang kanyang mithiin. Kailangan po ang kanilang hangarin ay ang kasiyahan ng Diyos. At ito po ang ating malalim na pag-aaralan
sa Malakay chapter 4. Sa atin pong pag-aaral na ito, The Family of God. So sa atin pong title dito sa first part of the 4 series, Know the Father of Heaven. Know the Father of Heaven. Kilalanin mo ang Ama ng langit. Sa Malakay chapter 4, verse 6. Ito po yung kahuli-hulihang talata ng Book of Malakay. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Kailangan pong ating matutunan ang family unit, personal na pamilya ng bawat isa sa atin. Kailangan ang ama at ang kanyang mga anak, partikular po ito, kailangan po ang headship, kailangan po ang rulership and authority, at ito ay tanging maibibigay ng ama. Hindi na po natin idadagdag ang mga OFW, absentee fathers, na bagamat ito'y nakakatulong sa ekonomiya ng bansa, pero hindi po natin tutukuyin ang ekonomiya ng bansa. Ang atin pong tutukuyin ay ang kalusugan ng bawat pamilya. So, kailangan ang ama at ang mga anak ay may buhay na relasyong mahusay, relasyong banal at mataimtim. Kaya ating pag-uusapan kung paano magagampanan ng tatay, ng ama, ang pananagutan sa kanyang pamilya. At kung paano ang ina, bagamat dapat ang bawat babaeng asawa ng lalaki ay magpailalim, pero ang babae ay hindi alipin ng lalaki. Kailangan ang submission in the order of righteousness. Kaya nga po, napakahalaga pong ating maunawaan. Napakaganda po ng ating topic for this month. And I believe na kayo po ay magiging interesado, and I desire that the message will penetrate your heart and your mind. Mapagpala po kayo ng Diyos, at ang atin pong pag-aaral ay tuloy-tuloy, subalit pansamantala, magbibigay daan po tayo sa isang patalastas. Babalik po ako. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? At ngayon po tayo ay nagbabalik sa ating topic for this month. At napakahalaga po na ating unawain. Gusto ng Diyos na makita na ang ama ng pamilya ay mabuti ang relasyon sa kanyang mga anak. Ito po ay napakahalaga sapagkat ito po ang disenyo ng Diyos. Kapag malusog po ang tatay sa kanyang pamumuno, magiging maayos po ang pagdaloy ng biyaya ng karunungan at kapayapaan na nagbubuhat sa Diyos. Sa Malakay chapter 2 verse 14. Yet you say, wherefore? Because the Lord hath been witness between
between thee and the wife of thy youths, against whom thou hast dealt treacherously. Yet is she thy companion and the wife of thy covenant. And did not he make one? Yet had he that residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let not deal treacherously against the wife of his youth. So ano po ba ang layunin ng pagpapamilya? Ang layunin po ng pagpapamilya, ang tatay at ang nanay ay dapat maging makadiyos. Hindi lamang malapit sa Diyos, kundi maalab sa Diyos. Ang tatay ang siyang magtuturo sa kanyang asawa at mga anak ng tungkol sa katotohanan, tungkol sa Diyos. Kaya napakahalaga ang ating maunawaan. Meron pong covenant, meron pong tipan, meron pong kasunduan. At sa loob ng bawat pamilya. So, kailangan po na yung pangarap ng Diyos to have a godly society, to have a godly family, to have a godly church. Hindi po lahat ng simbahan ay makadiyos. Hindi po lahat ng mananampalataya ay tunay na sumasampalataya. Sapagkat makikita natin ang tunay na sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, pag-uugali, at asal. Kaya nga napakahalaga po na ating maunawaan, ito pong tatlong sangkap ng isang pinagpalang bansa, bayan, o barangay. Kailangang malusog ang bawat pamilya. Yun pong paglobo ng population, yan po'y maiiwasan kapag ang bawat tatay at nanay ay maalab sa Diyos. Dahil control ng Diyos ang population. Mapipigilan ng Diyos ang paglobo ng population, hindi na po kailangan ang RH bill dahil yun po ay may abortion na kasama doon. Yun po ay merong makatao na halaw sa aral ng demonyo na pipigil sa plano ng Diyos. Hindi po dapat mangyari yun. Kaya ang napakahalaga po, tayo ay matuto sa talagang disenyo ng Diyos tungkol po sa pamilya. So sa loob po ng pamilya ay meron tinatawag na hierarchy o yung pamunuan. Ang una ay tatay, ang pangalawa ay nanay, at ang susunod ay kung sino ang panganay at ang mga susunod na mas bunso kaysa panganay. Kung ilan man ang mabuo sa pagsasama ng mag-asawa, ang Diyos po ay dapat ipakilala ng tatay at ng nanay. So, ang layunin po, ang sabi sa verse 15, ang layunin po ng pag-aasawa ay magkaroon ng anak. At kailangan ang anak ay dalhin sa pagkamakadiyos. Kaya kailangan ang tatay ang siyang nagtuturo sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak kung paano nila kikilalanin ng Diyos at kung paano nila iibigin ng Diyos at kung paano nila paglilingkuran ng Diyos. Kikilalanin ng Diyos, iibigin ng Diyos, paglilingkuran ng Diyos. Tanungin mo po ang iyong sarili. Kung ikaw ay tatay, nagagampanan mo ba yung katungkulan mo bilang tatay ng iyong mga anak at asawa ng iyong asawa? Ang layunin ng pagka-tatay ko ay para ituro at ipakilala ang Diyos. Kaya ang Biblia ay kailangang nalalaman ko. Sapagkat sa huling araw ay napakaliwanag ng Biblia that deceiver will increase, na ang mga manlilinlang at mandaraya, false prophets, false teachers, and false preacher, ito po'y maglilitawan sa huling panahon. At kung hindi po magiging matalino ang isang tatay,
o ang isang ama o ang isang lalaki ng isang pamilya, maaapektuhan po ang kaniyang buong pamilya. Tingnan natin sandali sa 2 Timothy para ipakita ko sa inyo ang huling panahon. At tayo po ay nasa huling panahon. Huwag po natin kalilimutan yan. So, sa 2 Timothy 3:13, but evil men and seducers shall wax wars and wars, deceiving and being deceived. Ang mga masamang lalaki ay manghihikayat at darami. Lalago ang kasamaan at ito ay pasama ng pasama. Manlilinlang at siya rin mismo ay malilinlang. So yung mga manlilinlang, sila rin ay malilinlang. Kaya napakahalaga ang ating unawain na ating pasiglahin. Ang dakilang utos ay ibigin ng Diyos at ituro ito sa buong sambahayan. Yun po ang dakilang utos. At ang paraan para matupad ang dakilang utos ay ang pamumuhay na nananalig, nagtitiwala at sumasampalataya sa Diyos. Ngayon, ang simbahan po ay pangalawang institusyon na itinayo ng Diyos. Kaya huwag mong ipagkakatiwala ang espiritual na kalusugan ng iyong pamilya sa simbahan. Kailangan sa iyong personal at sariling bahay, ikaw ang nagtuturo sa iyong sambahayan upang makilala ng buo mong sambahayan ang Diyos. At nang sa gayon, sa ating pagkaligtas, tayo at ang ating sambahayan ay maliligtas. At kapag tayong lahat ay naligtas, buo nating sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Ano ba ang paglilingkod sa Diyos? Ang paglilingkod sa Diyos ay ipakilala natin ang Diyos sa ating buong sambahayan at sa ating mga kapwa-tao. Kaya nga ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa, katulad ng pag-ibig sa sarili. So paano natin iibigin ng Diyos? Kikilalanin natin siya, paglilingkuran natin siya, at siya ay ating sasambahin. At paano natin ipakikilala ang Diyos? Hahamunin natin ang ating mga mahal sa buhay, ibigin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos, at sambahin ng Diyos. Kaya kapag malusog ang ating tahanan, ang ating pamilya, hindi po maililigaw ang buong sambahayan na nagkakaisa sa kanilang alam at buhay na relasyon sa Diyos. Ngayon, itinatag ng Panginoong Hesukristo ang simbahan. Kaya yung ating buong sambahayan, pag napapunta sa totoong simbahan ng Diyos. Ang deceiver ay yung nag-aangkin na sila lamang ang ligtas at sila lamang ang may tamang dala ng turo. Yun po ang deceiver. Kailangan po na ang salita ng Diyos ay ipangaral ng ayon sa kadalisayan nito at katotohanan. At sa simbahan man po ay meron ding tipan ng Diyos. Na ang simbahan ang magiging gamit ng Diyos upang ang pamilyang maalab sa Diyos ay pagtipon-tipunin. Kaya ang simbahan po ay pagtitipon ng mga pamilyang maalab sa Diyos. Hindi po sa simbahan dapat magsimula ang pag-alab ng pamilya, kundi mismong sa sariling bahay. Kaya nga po kung ating uunawain, sa loob din ng simbahan ay may itinakda ang Diyos na hierarchy o pamunuan. Mga ministro o mga pastor, mga elder ng simbahan at ang mga deacons. Ang gawain po ng tatlong mga pamunuang ito ay upang ipakilala ang katotohanan tungkol sa Diyos, upang magpaalaala na kailangang magpatuloy ang lahat ng pamilya na maalab sa Diyos. Kaya nga po sa sandali at pagkakataong ito, nais kong inyong maunawaan na sa simbahan tayo po ay magsama-sama upang mapalago, mapalusog at mapaunlad natin yung ating pakikipagkapwa-pamilya sa bawat pamilya. Napakaganda po ng balak ng Diyos. At kung ito ay ating maunawaan,
Sa susunod po, idaragdag ko po ano ba ang pamahalaan. Napakahalaga po nito sapagkat ang pamahalaan ang siyang magiging gamit ng Diyos para sa pagpapatupad ng mga batas upang mapangasiwaan ang mga pamilya at ang simbahan na nagmamahal sa Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, napakabuti mo. At bawat araw ay pagkakataon upang mabuhay kami sa isang pambihirang supernatural na pamumuhay. At araw-araw ay maranasan namin ang supernatural na tagumpay at supernatural na mga himala ay makarating sa aming buhay. Salamat Ama sa pangalan ni Jesus. At ang lahat at bawat isa ay nagsabi ng pakikipag-sang-ayon sa akin sa pagsasabi ng amen. Ang Diyos po ay napakabuti. It's a great day to live.